I remember exactly the time when I felt so happy kasi straight 1 month, lahat ng mga analysis ko pumapasok. As in, paldo talaga. So I used to copy signals from different signal providers. Up until dumating yung point na hindi na ako nagka-copy. More on, confluence ko na lang sila. Parang, pag nagbato siya ng signal, pares kami ng analysis. So parang, everyday, pinapractice yung strategy na meron ako. Ino-obserbahan ko every time na nagkakaroon ako ng mga SL heat at saka TP heat. And then, I looked back. Inisip ko exactly, ano ba yung pinaka-main recipe, paano ko siya nagawa? And sobrang ironic, nagawa ko siya during the time na sobrang busy ko. I was actually traveling. I was in Europe. I felt like, yung mga analysis ko lang nun is, keto, sige, bye tayo. As in yung, hindi ko sobrang pinag-isipan. As in, hindi ako nagganap ng mga FBG sa mga order blocks. Walang SMC. Trend line na, connect the dot lang, mga touch points lang. Hanap lang akong breakout. Focus lang sa 1 hour tsaka 15-minute time frame. And then, nagbawas ako ng mga indicators. Ang ginawa ko is nag-focus ako sa mga candlesticks. Tingnan ko yung weak, yung body. Bakit siya nagkakaroon ng rejection sa mga support and resistance, sa mga key levels? That's when I realized na parang, okay, parehas kami mag-isip ng mga ibang traders. That is why nagkakaroon ng reaction sa key levels ito. And then that's when I realized na parang, oh, okay. So I just simply need to look at the key levels and check the reaction of the market. And if the market reacted, then I can go with it. So parang, ganun lang kasimple lang yon. Iisipin ko lang sino yung in control. Is it the buyer or the seller? And then, boom. Doon ko nakita na parang, what? Yun lang pala yun? And then I realized, trading is simple. And I came up with a conclusion na the reason why many traders are not profitable because they overanalyze. They overthink, which I used to be. Sometimes kasi sobrang dami mong alam at inaral, nag-a-analysis paralysis ka na. When in fact, you will realize that the lesser you think, the lesser you watch the chart, the more you will become profitable. So now, if you feel like na hindi ka pa rin profitable for like how many years na, ang dami mo nang inaral, you have been watching YouTube for the longest time, you have been speaking with different mentors, and still you're not profitable, then maybe, baka kailangan mo lang mag-loosen up. Mag-focus ka lang sa pinaka-basic, which is trend line and candlestick. And then, i-disregard mo lahat na natutunan mo, na nalaman mo. And then, alisin mo yung mga indicators na mga pinaglalagay mo dyan. Alisin mo yung mga parabolic mo dyan, yung mga RSI mo, tapos meron ka pa stochastic. Yung mga redundant na parehas lang na may resulta, alisin mo na. Yung hindi naman nakakatulong sa'yo, alisin mo na dyan sa chart mo. Gawin mong simple. If possible, gawin mong naked and then tsaka ka mag-plot ng support and resistance mo. Kung ano yung tingin mo ng mga key level areas kung saan nagre-react yung candlestick, doon ka lang maglagay ng mga support and resistance mo. Subukan mo lang. Subukan mong bawasan yung iniisip mo. Subukan mong bawasan yung mga confluences mo. Subukan mong alisin yung mga deciding factors mo and mag-focus ka lang sa mga time frames nakadepende sa kung anong type of trader ka. So, I want you now to decide ano bang type of trader ka. Are you a swing trader, a scalper, a position trader, an intraday trader? Kasi, you will get more complicated with your analysis if hindi mo alam kung anong type of trader ka. Not unlike if nakafocus ka lang sa isa. Say for example, you will decide na, okay, intraday trader ako. So, kung intraday trader ka, titignan mo lang yung market structure, uptrend ba, downtrend, or sideways sa daily time frame. So, doon mo lang siya titignan. And then, tsaka magde-decide, maghahanap ka ng setup mo sa 4-hour time frame or sa 1-hour time frame. Ako, naghahanap ako sa 1-hour time frame. Depende. Pero, ang pinaka-entry ko would be sa 15-minute time frame para at least bawas yung possible drawdown ko. So, ngayon, hindi ko natitignan yung 5-minute time frame, hindi ko natitignan yung 1-minute time frame, hindi ko natitignan yung 30-minute time frame, weekly time frame, or monthly time frame, hindi ko natitignan. Magfo-focus lang ako sa at least 3 time frames, depende nga sa kung anong type of trader ako. So ngayon, gawin nyo lang simple na ganun. Magugulat kayo na, oo nga no, simple lang pala. Bigla ka magkakaroon ng bulb sa ulo mo, na parang, ting! Here, disclaimer, since
I'm saying na simple siya, hindi ibig sabihin nun, madali siya. Okay? It takes practice. And when you practice, there are times na you will make losses. Consider those losses as lessons and tuition fee. Just do not stop. Kasi the only time that you will fail here is when you stop. So my advice today is to make your trading simple as much as possible. And I know by making it simple, you will be able to focus more on the price, focus more on the key levels, mas quality yung mga decision makings mo dahil lesser ang noise. And then see it for yourself. I'm pretty sure you will become profitable. Just do not stop.